Try natin tong middle. Aircon on. Aray ko, tama. Ano pala yung nag-comment na malikot daw ba yung steering ng Montero? Papansin ko madulas tong gulong natin. Foggy Hill. So sa driving natin ngayon, hindi natin palalampasin ng 3K yung RPM natin. Tapos yung echo, as much as possible, yung naka-green lang siya lagi. Malalaman mo kasi mabigat yung paa mo kapag nababawasan yung echo na bar, echo bar. Yung plastic mo. Tanggalin ko. Ibaba ko. Try mo nga. Kapag dito sa Baguio guys, mas better na pag manual, mas better na yung gears na ginagamit nyo is yung kaya ng
kaya ng gears yung paakyat. Kasi let's say for example, ang comparison ng second tsaka third gear, tapos paakyat ka. Minsan kapag sa third gear, kahit sa mga gasolina na sasakyan, mararamdaman mo na yung third gear mo, parang pag tinatapakan mo parang hirap siya, parang sakal na siya sa paakyat na yun. So pagka ganun, mas maano yun, mas makonsumo siya kasi parang mas pinipilit mo siyang umangat ng naka third gear ka. Pero ramdam mo na sakal na siya. Kumbaga wala na siyang, konti na lang yung arangkada niya, parang pilit na. So mas makonsumo yun para sa sasakyan nyo, as compared sa magsuswitch kayo sa second gear, na ramdam nyo kahit konting apak nyo, umaarangkada siya. So may difference yun sa konsumo. And yun din kasi na-notice ko dito sa yung pagbabantay mo yung sa eco bar ng Montero. Kumari third gear paakyat, tapos medyo nawalan ako ng buwelo dun, nararamdaman ko na sakal na yung arangkada niya, pero pinipilit ko pa rin apakan siya. So mas bumibigat yung paa ko, pero bumabagsak yung eco bar niya. As compared pag nag-switch ako sa second, kaya niya yung paakyat na yun, tapos light lang yung apak ko. Light lang, hindi ko siya kailangan bigatan. Steady lang yung eco bar. Traffic pa rin kahit tag-ulan na ano. So yung dating middle setup ko guys, kasi chinek ko nakapaling siya dito banda sa left side. So hindi, kung mapapansin nyo ngayon, nakikita nyo na yung side mirror, both. Pero yung dati na middle setup, wala yung side mirror sa right side. Tsaka yun, kaya gusto ko rin bumalik ng size ng stock wheels and tires. Ikikip ko tong ikikip ko yung mags ko, syempre. Ikikip ko siya, kumbaga parang siguro pagpapalitin ko siya, kukuha ako ng stock na tires and then wheels pagka nagka-budget. Tapos yun, i-check ko yung konsumo niya in comparison sa ganitong large setup tsaka wide setup. Do mahal lang kasi talaga ang gulong pa lang mapapaiyak ka eh. Kaya kailangan din pag-ipunan. So sa ngayon, alalay lang tayo. Itong totoong chill drive. Kaya nagbo-blue tong blue yung kulay no. Eco mode. Meron yung nung nagbiyahe kami nagpunta ulit kami ng Manila, tapos pa Baguio. Yung NLEX hanggang SCTEX ko nun, takbo ko lang 60, 80, 100, as in dun lang. Nakuha niya naman yung 12 km per liter. Pero ang tagal. Ang tagal, parang umabot na lang siya ng ganun. Kasi gradually increasing siya eh. So di ako mahataw nun. So from nag-start ako ng 8, 9, 10, 11 hanggang sa 12, nakuha ko yung pinakamatipid. Pero yung 12 parang nakuha niya na sa SCTEX na part na.
Tas gano'n lang talaga yung takbo ko, as in super bagal. Di ko na video yun kasi matagal yun eh, tsaka wala na akong memory sa camera. Tas T-Plex, last stretch sa T-Plex. Testing ulit ako kung parang magkakaroon ba ng limp mode or anything dito sa stage 2 enhance. Wala naman, walang check engine, walang kahit ano. Malinis siya. Sa mga next na biyahe natin, makikita nyo cruise control na lang ako. Wala nang apak-apak. Pag sa mountain driving guys, like for example Canon, Marcos, minsan di ko maiwasan kasi parang dun ko na enjoy yung pagdadrive ko yung sa cornering. And naiinip ako kapag chill lang ako sa Marcos. Though syempre pa rin, kailangan pa rin safety. Pero kumbaga yun yung nakasanayan ko ever since dumadaan ako sa Marcos. Basta sa mga ganyang likuan. Dun lumalabas yung spirited driving na So ngayon kakasimula pa lang natin, kaya yung nasa gauge natin ng consumption is 3.1. So maya maya i-analyze na nung yan computer kung ilan na talaga yung average na consumption niya dito sa city drive natin. Katagalan. Meron kasi ako napanood na YouTube content na pinag-compare niya pinag-compare niya ang BYD Shark sa Ford Ranger na 4x4. Pero solid, ang tipid din ng Ford Ranger kasi dun sa trip nila ng Baguio. So Baguio trip sila. Tapos city drive, mix ng city drive na rin yun. Nasa lang ang konsumo niya, 16 km per liter ba yun? Na lang, syempre chill drive lang talaga, as in hindi mabigat pa mo. Depende talaga kasi sa driving habits ng isang tao yung konsumo Pero if let's say for example madisiplina ka sa throttle, magaan ang paa mo, dun matetest yung talagang fuel economy ng sasakyan. Traffic na naman pa Marcos dahil dun sa ginagawang daan na widening mamaya pa yan luluwag ko sakali. Tapos yung BYD, tipid din talaga. Tipid nung BYD, grabe. Pero sa difference ng consumption nila nung dun sa pinakita nung video, sa 500 pesos yung parang pinakaginastos sa pero solid yung sa region ng regeneration ng Shark yung BYD Shark. Ewan, sa panahon natin ngayon kasi parang practicality na lang labanan wala na sa yung para kung ano yung nakasanayan mo, kasi ma-force ka talaga na mag-lean towards practicality. Kaya hindi ko alam in the long run kung so ito for example, ito yung sinasabi ko, pag nasa third gear ako, so ito alalay lang, pag nag third gear ako, ayun, grabe yung baba nung niya,
kasi pigil yung takbo niya. Unlike pagka naka second gear lang ako, konting apak ko lang kayang-kaya nung second gear. So yun yung ano, tsaka maganda rin sa transmission yun kasi syempre iba-iba naman ng gear designs ng mga manual na sasakyan. Pag sabihin natin pinipilit mo siya sa mataas na sa higher gear, tapos alam mong parang pigil na siya pero inaapakan mo pa rin, nasasakal din yung transmission mo pagka ganun sa backyard. Kasi naka-design ang lower gears para sa akyatan talaga. So kung ipipilit mong higher na ganun, so bukod sa hirap yung transmission mo, hirap din yung I mean ano rin, tawag dito, apektado rin yung fuel consumption mo pag doon. Pagka medyo flat area na, konting buwelo, 2K, third gear, bullet. Kasi iba-iba kasi yung ano pag dito sa Baguio, iba-iba ang first gear tayo kasi nag full stop. Yung echo niya kasi kinukuha niya pa yung buwelo niya. So yun, balik tayo sa topic natin, yung sa ano, HEV, mga hybrid electrics. Parang eventually sila na rin talaga yung magiging magdo-dominate sa market kasi overall practicality, comfort. Sa ngayon ang labanan pa lang naman ngayon is reliability test kasi hindi pa naman ganun katagal sa market yung mga HEV. Pero once na na-prove na reliable sila in the long term, wala na, talagang ano, magta-transition na rin talaga lahat to either full electric or hybrid katagalan. And tingin ko aalisin na rin nila yung manual sa mga standard na sasakyan, aalisin na nila. Kasi dun pa lang sa dun pa lang kay Isuzu, yung bagong model ng Isuzu, earlier in the year, like 2020 ba yun o 2021, nag-release pa sila ng manual transmission. Pero based sa naging stats nila ng market, ang baba ng sale value ng manual. So konti na lang yung taong tumatangkilik sa manual transmission. More on more on automatic na sila. Kaya nung mga next generation ng tinanggal na ng Isuzu ng MUX yung tinanggal na ng MUX yung manual, puro automatic na lang nilabas nila. So sa mga talagang die hard fan ng manual, wala, kumbaga parang baka ang makikip na lang natin is yung mga old models. Sa mga newer models mukhang magta-transition na talaga sila for fully mga automatic na. Iba na rin kasi yung technology ngayon, iba na yung evolution ngayon ng hindi naman
may pagkakaila na very convenient. Very convenient ng automatic. Hindi ka na may stress. Pero baka in the next 5 years, baka i-phase out na nila yung manual. So ngayon umakyat siya ng 5.3. Nasa 5.3 na siya. Pero yung range kasi ng tinakbo natin hindi pa naman ganun kalayo eh. Convert ako ng km per liter. Meron kasi yung setting na kilometer per 100. Ay liter per 100. Ewan kung same lang yung ano. Same concept yun. Nabaliktad lang. Saturday ngayon. Malalaman natin kung may parking ba sa SM o wala. So ngayon ang pinaka talagang nilalabanan na lang ng Chinese brand sa Japanese brand is reliability, longevity. Hanggang kailan tatagal, ano yung mga magiging issue niya sa long term. Kasi yung Japanese market, alam naman natin decades na yan dito sa decades na yan sa mundo eh. And na-prove na rin nila talaga yung reliability ng mga brands nila ng sasakyan. Kaya once na ma-establish ng Chinese brands yung reliability rin, wala na. Doon na magkakatalo. Baka ma-conquer na nila yung market ng sasakyan worldwide. Kasi features pa lang iba na eh. Kung makikita mo yung yung features ng mga Chinese cars ngayon, sobrang yan sa BYD, busog na busog yung features sa loob. Kumbaga parang may kukunin ka sa kanilang sasakyan sa ganitong presyo sa BYD. Pag binili mo siya sa Japanese na brand, yung features na makukuha mo sa sa Japanese na brand is nasa pinaka top model pa nila, higher variants. Kasi kapag sa mga basic variants or low variants, sobrang basic ng loob eh. Tapos isa pa yung Sea Lion 6. So nabanggit ko sa inyo guys na yung previous owner nito na doktor, nagpalit na siya ng BYD na Sea Lion 6. And siya rin nasabi niya na ang laki ng tipid nung ang laki ng tipid, comfort na binibigay nung Sea Lion 6. Uy, nakaangat yung nun door handle niya. Okay lang ba yun? Bukasan ng pinto, nakalabas. Tipid daw nung Sea Lion 6.
what more kapag let's say naka solar ka na rin sa bahay nyo, so only charging ka dun sa bahay. Ng laki ng tipid. Syempre hindi na rin biro yung nilalabas nating pera sa mga sa paggasolina, pagkarga ng krudo. Hindi na biro yan Ang laki ng factor na may isi-save ka pa, for example, in the long run, for like 1 year, span of 1 year. As in comparison sa paggamit ng ICE na sasakyan. Ay nako. So nagsabi ako kay Blackbox kung baka babalik ako dun sa stage 2 na yung sakto lang. Hindi ko naman kailangan para sa akin, hindi ko na need ng power satisfied naman na ako dun sa power na binibigay nung unang sinalpak niya na mapping. Pero if ever na kaya niya pang gumawa ng something na siguro makapag-experiment pa siya and makakreate siya ng map file na talagang kayang i-improve yung fuel consumption ng sasakyan nitong Montero, di much better especially sa city driving. And syempre kailangan ko rin mag-adjust yung sa driving habits ko, kailangan ko rin baguhin. And at the same time, yung plano ko na magpalit ng stock na wheels and tires para dun ko talaga makuha yung actual na fuel economy ng sasakyan. In terms of maintenance, okay naman yung maintenance nitong Montero Change oil, regular, fuel filter, yung mga kailangan palitan. Siyempre, alam naman natin yan, matic na yan. Kumbaga sa ating mga tao, tayo meron din tayong mga maintenance, di ba? Yung mga rin tayo, binabantayan din tayo sa katawan natin. So same with cars. Naalagaan din natin sila sa PMS. Ayos, full parking guys. Problema sana lipat tayo sa taas. A few moments later. So yun guys, sa isang ikot natin na-open na ulit yung parking. Meron na silang parking. Get ticket. Welcome. Thank you. Press the button and wait for your ticket. Kala ko pagbalik pag isang ikot puno pa rin Kasi pag if ever hindi na kami mag-ESM. Or pwede rin naman dun sa yung sa school, dyan sa City High, maglalakad na lang ng konti para lalakad na lang kami ng konti. Nagiging issue lang ata sa mga ganitong portion or area ng charging station yung issue ng mga electric owners is yung ibang owners dyan na tinatambay yung sasakyan nila ng ilang oras, hindi na umaalis. May limit. Pag mall kasi free charging alam ko. Pero wala. Inaabuso naman nung iba. Ewan ko lang kung nababantayan na yung mga charging port ng BYD. Pag dito sa Baguio, di nga lang ubrang pala dito. Solar setup.
Bihira ang araw. So itong paakyat na to kahit ano lang eh, kahit hayaan mo lang yung sasakyan umandar, release mo lang yung ano mo. Sa pinakataas para onting lakad lang. Tamad eh. Ay, may may last floor pa to eh, pero swabe na dito. Hindi, opo. Maluwag na. Mas komportable siya sa Montero. Ha? Sige, relax mo. Yung naka-relax na.
Saan? Saan natin? So ito, may compartment din siya dito. Lalim ah. Hanggang dito. Ito cup holder. Ang komportable niyo upuan? Matic siya, babe. Automatic? Wala nang manual ng ano? Wala nang manual na ganito. So, dati meron. Thanks! Love you!